Hello po, good morning mga sisilab! Kumusta po kayong lahat? Ayan, kakalagay ko lang ng aloe vera sa aking mukha. And it's already 7 a.m. na. Wala pa akong tulog. Halatang halata naman sa aking mata kasi natulog ako kagabi almost 10:30 na, and nagising ako ba around 12 kasi nagkaroon ng earthquake na naman kagabi. And after that, din ako natulog, nagkape ako. And buti na lang talaga, hindi ako natulog. Nakahiga lang ako and then nag-edit ako ng mga videos. Around 12:26, nagkaroon ulit ng malakas na lindol. Malakas yon, 6.7. And akala ko magiging okay na humiga na ako ulit. Alam nyo ba, napatakbo ako dun sa kusina kasi nga, sa tuwing naglilindol talagang inuuna kong pumunta dun sa kwarto ni Lolo. Tapos nakita ko naman si Lolo, tulog siya. So, sa may kusina na lang ako. And after that, bumalik na ako sa kwarto. Pagpasok ko pa lang ng pinto, ayan na naman, malakas na lindol ng 2:33 a.m. yata yun. And then, after that, syempre, hindi na ako nakatulog sa Filipina na nandito. Hindi lang naman kami yung laging natatakot. Kahit naman sila natatakot pa rin. And syempre, mga OFW, natural na yan, natakot kasi unang-una, hindi naman natin or hindi naman namin laging nararanasan yung lindol sa Pilipinas. And second is, syempre, malayo kami sa family namin. Natatakot kami sa possible na mangyari sa amin. Di natin hawak yung kapalaran and possible na mangyari sa amin dito as an OFW na iuwi kaming bangkay. Yun naman yung mahirap as an OFW na inuuwi ng pantay na yung paa. Well, yung takot nandyan yan and kailangan nating dumaban para sa family natin. Number 1 naman na sandata sa mga ganyang bagay is prayers. Lagi tayong mag-pray at tumawag kay Lord kasi nga siya lang yung makapangyarihan sa lahat. And siya din yung savior natin, 'di ba? Si Lord yung nag-iisang savior natin at siya lang din ang nakakaalam ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. So, para wala yung takot sa isipan natin, sa puso natin, kailangan natin mag-pray kasi anytime naman mawawala tayo dito sa mundo. Kung kailan, yun ang hindi natin alam. As an OFW, masakit kasi bilang OFW na malayo ka sa family mo, tapos bigla ka na lang mawawalan ng buhay. Hindi na natin ma-feel yun, pero kapag naiisip namin yun na as an OFW, siyempre nasasaktan kami para sa family, mga anak namin na umaasa sa amin, lalo na sa mga magulang namin na gusto namin bigyan ng magandang buhay. Well, ayun, mag-ingat-ingat na lang po tayong lahat and doble, siyempre ingat. At alam natin dapat yung natin gawin kapag may earthquake. At ayan na nga, tingnan nyo, magang-maga yung mata ko. Hindi na ako umiyak like before na 7.2 or 4. Earthquake the last month. Sobrang maga talagang mata ko for almost 2 weeks. 1 week akong walang tulog. And depression wants to kill me. Yeah, sobrang na-depress ako that time. Kasi nga, natakot ako para sa family ko. Though wala naman akong takot para sa sarili ko. Natatakot kasi ako na baka bigla akong mawala sa mundo and hindi ko pa naibibigay yung magandang buhay para sa family ko. And syempre, gusto ko munang mabigyan ng magandang buhay yung nanay at tatay ko. Gusto kong ibigay sa kanila yung lahat na kaginhawahan sa buhay. Kaya laging nagsisink in sa utak ko yung earthquake na yon na sobrang lakas. And nakita nyo naman siguro sa mga news, naging ano siya, global news, di ba? Globally. And maraming nagbigay ng tulong dito sa Taiwan. Yeah, yun talaga ang pinaka-point ko. Takot akong mawala sa mundo na hindi ko pa naibibigay sa family ko yung buhay na gusto ko sa kanila. That's all for today's video. Mag-ingat po ang lahat and mag-pray. Prayer is the best weapon sa lahat ng oras. Ayun. Thank you, Lord, sa pag-iingat sa aming mga OFW dito sa ibang bansa. Maraming salamat, Ama. Ingat po and God bless you all.